Bumabalik na po tayo kung saan po nagsimula ang lahat bago po naupong presidente si Pangulong Duterte. Kung inyong maaalala, yan po yung naging battle cry po ni Pangulong Duterte nung siya ay kumandidato bilang presidente pagkatapos nga po ng administrasyon ni Pinoy. Diba? Kaya nga siya nanalo, sinabi po niya, patatabain po niya yung Manila base dahil yung mga hindi po magbabago, dadalhin niya po doon at pakakain doon sa mga isda. Ngayon, itong nakaraang araw po, halos sunod-sunod po yung krimen na nangyari at ang mga biktima po ay mga kasama po nating mga motor taxi riders at mga delivery riders po. So, dalawa po ang naging biktima at sa kasamayang palad nga po hindi na po nakauwing buhay yung mga MC taxi rider po na kapatid natin. At the same time po, sugatan po yung isang delivery rider dahil nga po sa mga pinagagawa ng mga halang ang kaluluwa at mga lulong sa pinagbabawal na gamot. So ito, panoorin po natin itong balitan to saan nga po unti-unti na nga pong kinakain na po ng mga masasamang loob ang ating lipunan at ang mga nagiging biktima ay yung mga lumalaban ng patas. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Dalawang insidente ng mga motor taxi rider na pinatay ng mga pasahero nilang hold-upper pala. Ang isa sa mga suspect, pinagbabaril ang rider na unang inakalang nasawi dahil na hit and run. Bago yan, viral din ang isa pang rider na pinagsasaksak ng pasahero. Dumulog ang pamilya niya sa programa ni Senator Raffy Tulfo at binigyan sila ng ₱250,000. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghabol na ng motorsiklong lalaki sa nakamotor ding delivery rider sa Barangay Conchu, 13 Martires, Cavite. Maya-maya pa, maaaninag ang pagbaril ng lalaki sa delivery rider. Bumagsak ang rider at nilapitan ng gunman. Kinuha niya ang gamit nito at tinangay ang motorsiklo at inabandona ang una niyang sinakyang motor. Agad dinala sa ospital ng mga sumaklolong motorista ang delivery rider. Ligtas na ang rider pero may mga tama ng bala sa kamay at katawan. Napag-alaman naman konektado pala sa isa pang krimen ang iniwanang motorsiklo ng suspect. Na-trace na nakarehistro ito sa isa pang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga. Noong una ay inakalang namatay sa hit and run si de la Viga. Nandun na po ang ating investigador, nakita niya na mayroon ng mga bala ng mga cartridges doon sa crime scene. Kaya nalaman nila na ito ay hindi simpleng hit and run. Nag-imbestiga sila ng malalim, coordination sa ibang unit. Kaya napag-alaman na ito ay isang shooting incident. Napag-alamang nabook ng salarin sa motor taxi si de la Viga sa Maynila. Pagdating sa Carmona, Cavite ay doon na hinold up at binaril ang rider. Ang gunman ginamit pa ang cellphone ni de la Viga para humingi ng pera sa asawa nito gamit ang e-wallet. Nagsagawa naman ng joint operation ang Carmona 13 Martires Police para tugisin ang suspect. Sa pamamagitan ng backtracking ng CCTV at pagtuntun kung saan nag-cash out ng pera mula sa e-wallet ay naharap ang suspect sa Tondo, Maynila. Agad siyang inaresto at kinilalang si Eman Sanggala. Kwento niya, inutusan daw siya ng ninong niya na mang-hold up. Ito rin daw ang nagbigay ng baril sa kanya. Ninong ko lang po. Hanggang doon na lang po, sir. Alam ko pong mali po yan, sir. Iniimbestigahan na yan ng mga pulis. Na-recover mula kay Sanggala ang motorsiklo ng binaril niyang rider sa 13 Martires at ang baril na ginamit sa dalawang biktimang rider. Sinampahan na ng kasong robbery homicide at frustrated homicide. Kahapon lang, isang motorcycle taxi rider din ang namatay matapos saksakin ng hold-upper na pasahero sa Caloocan. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng rider na si Fabio Norbete Jr. na breadwinner ng pamilya. Dumulog na ang kapatid ni Norbete sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Humingi siya ng tulong para sa pantustos ng naulian ni Norbete na 3 taong gulang na anak. Hindi po, pero ang kapatid pa po ng kapatid ko. Mahirap po ng buhay ngayon. Hindi po namin alam kung paano namin Sandali po. pagtutulungan po. Opo. Kung Ma'am. paano namin na yung bata kung sa pag-aalaga lang po. Kaya po namin. Kaya lang yung suporta na panggatas,
pang diaper, pang araw-araw ng bata. Pagtutulong-tulungan po namin yan. Magbibigay po ako ng 500,000 tulong para dun sa bata, sa anak. Mamaya po pupunta po dyan yung staff po ng RTIA para magpaabot pa ng tulong. Okay. Opo. At kung ano po may tutulong namin, wag ko kayo mag-atubili, sabihin po sa aming reporter. Ano po? Mamaya. Nakakulong na rin ang sospek sa pagpatay na kinuyog ng taong bayan dahil sa hiwalay pang insidente ng pagnanakaw. Kinundi na naman ng kumpanyang Move It ang pagpatay sa kanilang rider. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga pulis para sa investigasyon sa kaso. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang kumpanya sa pamilya ni Norbete at nagpaabot na sila ng tulong pinansyal. Nagbabalita mula sa front. Alam niyo ba yung huling ibinalita na sinugi nga nitong kumag na to, itong tukmol na to. 3 years old pa lang po at meron pong autism daw. Pero yun yun, no, lumalaban lang ng patas, naghahanap buhay ng batas. Tapos ganito ang mangyayari. 'Di ba? Yan ang gusto ng mga dilawan, ng mga pinklawan at ng mga loyalista ni Bongbong Marcos. Na mas gusto nila ang biktima, yung lumalaban po ng patas. Yung mga talagang naghahanap buhay para sa pamilya. Pero, kapag ang natsugi, ang mga adik, doon sila nag-iingay. Kaya, di ba, pinadala ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte sa dahig para nga daw usigin dahil sa EJK, na hindi naman nila napatunayan dito sa Pilipinas. Pero dahil nga hindi nila gusto yung pamamalakad ni Pangulong Duterte, ipinatapon doon sa dahig. Pero ang tanong dito, sino ba talaga ang mas may malasakit sa mga kababayan nating sumusunod sa batas at lumalaban po ng patas? So, ito po yung sinasabi nila na kailangan na talaga ng ating bansa yung pamamalakad ng Duterte. Gawa nga ng talagang sobra na ang kriminalidad. Isipin nyo nung panahon ni Pangulong Duterte, ang mga nagtatago po o yung mga takot lumabas sa gabi yung mga kriminal. Pero po sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, mas natatakot na pong lumabas ngayon yung mga sumusunod sa batas, yung lumalaban ng patas, at ang mga nasa lansangan po ngayon yung mga durugistang kagaya po nito. So, dahil nga nagkakalat po ngayon ng mga kriminal, sinasabi po ngayon ni nabanggit dati ni DILG Secretary John B. Cremulya na mas naging ligtas nga daw po ang Pilipinas sa pamamahala po ni Bongbong Marcos. So ito, pakinggan po ninyo yung kanyang naging pahayag nung kanya ipinagyabang na mas naging ligtas nga daw po ang Pilipinas sa pamamahala ni Bongbong Marcos. I'm very proud that the Philippines is safer now. It's never happened. The peak of criminality was 2014 on index crimes. Ilang percent na nga, Sir Camo, ang dinecline ng criminality? Since 2014? Yes. By 80%. 80%. 80%. So can we say definitely that we are safe on the streets of the country? We are safer than we've ever been. Okay, we are safer than we've ever been. And it will get better. It will get better. Wow. Malaking difference. Wow. Diba? Parang nabubuhay sila sa sarili nilang mundo na sila yung gumagawa talaga kung ano yung realidad dito sa Pilipinas. Kaya nga marami ang namimiss si Pangulong Duterte dahil itong mga sinasabi niya talagang walang halong pambobola na di gaya ng ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So ito, pakinggan po natin, throwback tayo sa mga naging pahayag ni Pangulong Duterte laban dito sa mga durugista at mga halangang kaluluwa, at pakinggan nyo naman kung paano ipagtanggol ng mga dilawan sa pamumuno ni Risa Ontiveros itong mga bangag at mga salot ng lipunan. So for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan?
Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang pong trabaho. patayin sila kesa ipreso sila. Pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for Kung making that of record. pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, Di ba? Tama nga naman. Bakit mas kailangan mo pang bigyang importansya yung mga kriminal? Na alam naman nila na merong kapalit na parusa yung kanilang ginagawa. So, ginusto po nila yan. Kaya tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte na mas gusto na lang niya ibigay yung mga tulong o yung pera ng gobyerno sa mga may hirap kesa naman buhayin pa itong mga halangang kaluluwa at ang piniperwisyo ay yung mga kagaya po natin sumusunod sa batas at lumalaban ng patas. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.